Mukhang wala ng chance na makikita si Kai Sotto ng mga NBA teams sa mga minicamps and workouts. Kaya lahat ng mga interested teams kay Kai have to wait sa Olympic qualifying tournament at doon nila scout si Kai. And it is expected na dudumugin ng mga NBA scouts ang mga games ni Kai sa Gilas versus Latvia and Georgia. And I am pretty confident that he will make a good account of himself. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video at panoorin ito hanggang dulo dahil baka isa ang comment nyo sa aming babasahin. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto, bakit pinaghahandang mabuti ang Olympic qualifying tournament? Well, napakataas kasi ng at stake kung mananalo tayo sa Olympic qualifying tournament dahil ito ay qualifying games para sa Olympics sa Paris. At ano nga ba ang significance nito sa NBA dream ni Kai? Well, napakalaki. In terms of competition, napakataas ng level of competition ng mga laro sa Olympic qualifying tournament compared sa FIBA Asia qualifiers dahil sa Olympic qualifying tournaments ay buong mundo ang magsasagupaan at parang World Cup na rin ang mga laro. Kaya kapag maganda ang laro ni Kai sa Olympic qualifying tournament, ay mas impressive pa ito kaysa paglalaro ni Kai sa NBA Summer League. Dahil mas structured ang laro sa Olympic qualifying tournament, especially against European teams, in terms of defense, na mas mataas ang level ng depensa sa Olympic qualifying tournament at kapag makakalusot pa rin si Kai at puputok, ay it will put a lot of pressure sa NBA dahil wala na silang makikitang rason kung bakit hindi nila kukunin si Kai. Kaya it is an obvious choice para kay Kai to play sa Gilas this time over playing sa mga minicamps and workouts dahil sa sinasabi nating mga rason. Kaya it is almost sure na makapasok si Kai sa NBA this year, given na very impressive ang kanyang ipapakita sa Olympic qualifying tournament. Ito rin ang safest route ni Kai patungong NBA. And it is very doable. At narito na ang hinihintay niyong shoutout mga kapatrol. Shoutout at Rodolfo Ramirez, 5276. Si Kai hindi lang nabibigyan ng pagkakataong maglaro ng husto. Shoutout at Mampa1611, super awesome big man basketball player, package player from rebounder, punter, etc. We are proud of you Kai Sotto, Kai Zhu. Shoutout at Wilson Custodio 7815. Go Kai Sotto! Kahit saan liga sinusundan kita, NBL, Japan B-League at sana sa NBA na Idol Kai. Tiwala ako, makakamit mo pangarap mo at pangarap naming mga Pilipino umiidolo sa iyo. Shout out at Alan Margalio 3644. Yes, Kai, palagi ako nagdasal na makapasok na kayo sa NBA. Kasi maganda na yung pinakita mo sa last play mo in Australia, Japan at sa lahat na Asia game mo. Thanks God na ginagabayan ka ni Lord God Kai. Shout out at Marlon Nervasa RK6YK. Never stop dreaming Kai Sotto. Time will come. You have a potential to be in the NBA. Good luck. Shout out at RBR Tang. Good physical preparation and practice is the serious workout Kai is doing to strengthen his condition for his NBA playdate. At balitang NBA naman. Nagbigay ng tugon si Jason Tatum and Company matapos ibinunyag ni Coach Jason Kidd kung sino ang tingin niya ang pinakamahusay na player sa Boston Celtics. I see what he's doing.
Al Horford said before calling Jason Kidd sneaky. Palaging itinuturing na magkasama sina Jason Tatum at Jaylen Brown mula nang pumasok sila sa NBA. Sila ay na-draft sa sunod-sunod na taon sa number 3 overall at bawat isa ay may pick na original na nakamit ng Boston Celtics mula sa Brooklyn Nets. At pareho silang naglalaro ng position bilang versatile forwards. At ang kanilang mga pangalan ay nagsisimula pa sa parehong letter, which is why they share a nickname, the Jays. Sila ang dalawang pinakamatagal na player sa kupunan at bawat playoff disappointment ay naramdaman nila. And when things go wrong, sinasabi ng mga kritiko ay dapat i-trade ang isa sa kanila to maximize the other. Well, Jaylen's their best player. So just looking at what he does defensively. He picked up Luka Doncic's full court. He got to the free throw line. He did everything. And that's what your best player does. Yan ang sabi ni Coach Jason Kidd ahead of Game 2 of the NBA Finals when asked about Boston's star wing. At may konting irony sa conclusion ni Coach Jason Kidd na ang pinakamahusay na player ng isang kupunan ay ginagawa ang lahat dahil hindi kilala si Luka Doncic sa kanyang depensa at madalas na binibira siya ng Boston Celtics sa Game 1. Well, sa totoo lang, malamang na ito ay isang uri ng gamesmanship ni Coach Jason Kidd to attempt na magbigay ng internal division within their NBA Finals opponent. Karaniwan nang itinuturing na mas magaling ng konti si Jason Tatum kesa kay Jaylen Brown. Si Tatum ay binansagan bilang isang first-team All-NBA, All-NBA player sa loob ng 3 sunod-sunod na taon, pero hindi pa ito nakakamit ni Jaylen Brown, ang first team, at hindi nakasama sa All-NBA sa buong season na ito. Pareho silang umiscore ng halos 25 points bawat laro sa postseason na to, at mas maraming efficiency si Jaylen Brown. Si Jason Tatum ay may average na mas maraming assist, 5.9 kumpara sa 2.6 kay Jaylen Brown. At mas maraming rebounds, 10.4 kumpara sa 6.1 kay Jaylen Brown. At pareho silang malalakas na depensa. At si Jaylen Brown ay binansagang Eastern Conference Finals MVP winner. At si Jason Tatum ay nanalo ng MVP trophy nang ang Boston Celtics ay umabot sa finals noong 2022. Well, ang concept ng Boston Celtics team ay di nila kailangan ng single best player. Maaring wala ng isang top 5 player sa NBA ang Boston Celtics, pero may 5 players sila na kwalipikado para sa top 50 status and a future Hall of Famer sa katauhan ni Al Horford na naglalaro mula sa bench.